Hi, good day everyone. So, welcome to RYU Data Center. So, we're here to study the basic tools for 2D and 3D multilayer. So, first, i-open muna natin yung ating Ginger software. Kung sure naman na yung iba sa inyo nakakuha na ng docs. Kung wala pa, pwede naman kayo manghingi sa NATLs or na available. So, sa docs, may mga steps doon ng ng pag-download ng software, then offline map. So, after nyo nun, di ba, na-save nyo na, hanapin muna natin ang ating software, no? So, ang Ginger software ko is nasa local drive C. Ayan. Yung iba nasa desktop. So, okay lang yon. No, okay lang siya magsalita desktop, then local drive C. Depende yun sa Ginger nyo kung saan siya komportable. Yes, medyo choosy si Ginger, no? So, yon. Kapagka hindi siya nag-error siya, sometimes minsan ilipat niyo lang siya ng ano, ng pinaglalagyan. So nagiging okay siya. So 'yun. Kung nasan man siya, yan sa local drive C yung sa akin. Open ko 'yan. Double click. Ayan. Pagka-open ko, medyo lakihan niya natin. Pagka-open ko, ito na yung lalabas. So may mga folders yan diyan. Ayan, ayan. First ito, ang una natin gagawin, magde-delete muna tayo ng mga hindi naman kailangan. Ito yung first troubleshoot natin sa software, no? Pag nakita kayo ng log or itong LOG, select nyo yan, then delete. Same with this, user. Yung user lang ha, hindi itong isa. User, select, then delete. Then sometimes meron tayong DMP files dito yan banda sa unahan. Pag nakita nyo yon, delete nyo rin siya. No? So, kasi isa siya sa nagbibigay ng log sa ating Ginger, no? Yan. Kapag medyo log or medyo nagloloko rin yung Ginger, yun din yung isang way para maging okay yung ating Ginger. Then, isa pang way sa troubleshooting natin is yung ating time zone. So, yung time zone nyo dapat is naka-sync siya sa ating sa Beijing. Teka lang, nandito siya. Makita ko na rin. Ayan. Yung time zone natin dapat nasa Beijing, Hong Kong siya. Then, sync now. Yan. Yan yung ating mga troubleshoot sa ating Ginger, no? Bago natin i-open, make sure natin na naka-sync na-delete natin yung ibang files. So, yun. Let's start. Open natin si Ginger 2018. So, ito siya. Kapag magte-take tayo ng exam, ang gagamitin natin is itong Ginger 2018 training. While kapag sa live test naman or LC exam yung gagawin natin, itong Ginger 2018. But sa basic training and sa 3D, itong training naman. So, double click. Then yan. Lalabas na yung data agreement natin. Kapag kayo magte-take na ng exam, agree nyo to, tapos magpo-pop up dyan, ito yung username and password. Ilagay nyo lang dyan yung binigay sa inyong username and password, no, ng ating HR admin. But tayo is gagamit tayo ngayon ng offline map. So, double click. Hindi natin i-click yung agree, but we press, hold nyo yung Alt, then L. L as in Lala. Yan. Sa lalabas na siya. Then, press OK. Then, here we are. Ito na yung ating Ginger software. No? Then, after this, kunin naman natin ang ating tools. No? Copy of tools. Ito siya. Ayan. So, ayan. Ito yung ating navigation tools and mga basic tools na kailangan sa ating
labeling, no? So, pwede nyo siyang SS to save, then print or copy nyo para sa harap ng PC nyo, makikita nyo siya lagi. So, mas madali nyo siyang makakabisado, no? Ito yung ating mga shortcut keys. As much as possible, bago dapat kayo mag-start ng live task is kabisado nyo na siya, ha? Kasi hindi tayo pwedeng magpipindot sa ating Ginger, yung mga tools dito, hindi yan pwede ha. Sa live task, kailangan kabisado ang tools. Ayan. So, SS nyo na siya. Yeah. Save. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Charot. Naging live selling. Okay, so proceed na tayo, no? Okay. First, ito pala muna tayo. Ito muna pala tayo. So, navigation tools, no? Kapag ka nag-exam na and or nagla-live task na, ito yung way natin ng pagkuha ng task. So, Control D to download. No, kapag magda-download tayo ng map or ng task, just press Control D. Then, kapag mag-submit naman tayo ng task or map, just press Control A. Yan lang. Control D, then Control A to submit. Then, meron din tayong tools na Control S. So, ginagamit to bago natin isubmit yung map. Kasi may mga times na hindi talaga nagsisave yung ating gawa. So, kailangan natin siyang isave before we submit. Okay. Then, zoom in, zoom out. Dito na. Ipakita ko na siya sa inyo. Oops, 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 oops. First, magda-download muna ako ng ating map. Ito ba siya? Okay, nasa Ginger tayo. Pupunta ako ng files. Nakikita ba siya? Okay. Ito tayo ng file. Tapos, ito, may kita nyo dyan, meron tayong import task. Select nyo yung import task, ganyan. Pag dumating dito, hahanapin nyo naman yung inyong offline map. So, ang aking offline map is nandito sa desktop. Double click. Then, hanapin yung offline map. Ito siya, offline actual maps. Double click ulit. Then, ito na. Lalabas na yung ating mga building number. Ito yung mga building numbers niya ng ating offline map. No? So, first, select natin yung ating map number 1. Select. Pagka-select, isang select lang, then select folder na. Then, ayan. Ayan. Magpo-pop up na siya. Then, ayan. Ito na yung ating unang map. No? Pero wala siyang kulay. So, pwede natin siyang lagyan ng kulay, guys. Dito lang siya. Itong building draw, yung may TIF ang dulo. Ayan. Double click. Then, ito lalabas na siya. Yung may stretch. Band 1, band 2. Just, lang. Select nyo lang yung stretch. Ayan. Nagkakulay na siya. Then, pwede nyo rin i-adjust yung contrast niya and yung brightness. Ito, yung band 1 is yung ating brightness. Yung band 2 naman is yung ating contrast. Ayan. Pwede nyo siyang i-adjust yan. But, ito okay na to. Stretch 1. Okay na ako sa kulay niya. Ayan. So, let's next proceed sa ating next tools. Ito yung equal sign is to zoom in daw. So, press natin yung equal sign is to zoom in. Ayan. Then, yung minus sign naman is to zoom out. Pero, meron pa yung isang way, guys. Sa mouse nyo, yung scroll up to zoom in, scroll down to zoom out. No? Pwede yung equals, pwede yung minus, then pwede rin yung scroll up to zoom in, scroll down to zoom out. So, mas prepare kayo kapag ang ginamit yung scroll in, scroll up is yung sa mouse. No?
Okay. Next is to select, no? Ayan. Pansin nyo yung ang aking cursor, ayan, is nakakamay. May drawing siyang kamay. So, ito yan. Hand. Naka-hand siya. Isa siya sa basic tools natin, no? So, na yun. Ito. Other hotkeys, yung ating hand. Dito siya. Ayan siya. Ano nangyari? So, igagawin natin is ise-select natin siya, no? Just press A. A daw to select. And napansin nyo, ayan, napunta siya dito. Kanina, nito siya sa may W, yung hand. But ngayon is, nandito na siya sa ating select. Wait. Okay, so ayan. Nice ko lang ating tools. So, ayan. Yung W kanina, di ba? Naka-hand. Ito yan. So, press ko yung W. Ayan. Hand, W, to move. So, ito yung nagbibigay sa atin ng access para i-move yung ating map. Kaya naka-hand. Magpasok ng mapa sa inyo is naka-automatic na siya sa hand to move. Ayan. Then, paano siya ililipat sa select? Is, ayan, press A para malipat sa select. Ayan. Diba? Kahit anong drag ko sa map, hindi ko na siya mamumove, no? Hindi tayo nakaka-move sa A. So, para saan lang siya? Kapag may label tayo, ayan, pwede natin siyang i-select. Halimbawa, yan. May label tayo dito. Kapag ako naka-W, ang nangyayari lang is namumove ko yung map. Hindi ko masiselect itong label na to o hindi ko siya ma-highlight. So, kailangan ko mag-press ng A. Yan. Pag-press ko ng A, napunta siya sa arrow. Then, ayan. Pwede ko na siyang i-click. Pwede akong mag-highlight ng label. Drag down kung ganyan. Diba? So, ito yung nakakapag-select ng ating label. Next, Alt-F. Alt plus F, ito naman yung nagko-confirm sa ating gawa. So, ginagamit lang naman tong Alt-F sa filter side and sa checker side. No? So, hindi nyo siya magagamit dito sa ating exam. Sa live test na siya. Okay. Then, Control-T, ito naman yung ating topology check. No? So, medyo nagloloko siya dito sa ating offline map. So, pero itatry pa rin natin gamitin, no? Ayan. Pansin nyo, gumawa ako ng label dyan. Dalawa. Then, sinadya kong pagpatungin yan. Ayan. Kasi, itatry natin tong topology check, no? Ang sabi dito is Control plus T. So, hold ko yung Control, then select ko yung T. Wait lang. Hold Control, then T. Ayan. So, ito. May lumabas na. Topology check result. Post shift overlap. So, ito yon yung error natin. Kapag ka nag-topology check ka, dito naman makikita yung mga error natin sa map. Yung mga maling label natin sa map na need natin i-fix, no? So, ayan. Topology check natin siya makikita. The next is sync with neighbor. Ang sync naman with neighbor, after mo siya i-submit, or bago mo siya i-submit, pwede mo siyang i-sync, no? Paano nga ba yung sync? Ito yung, kasi sa live task, meron ka ng neighbor. Sometimes meron ka ng neighbor. Once na bago ka mag-submit, yung neighbor mo is naunang mag-submit, usually lumalabas doon yung error na submit fail, need to sync with neighbor, no? So ito 'yon. Yung gagawin natin, Alt plus S. Kapag nag-pop up yung error na 'yon, and naghihingi ng sync with neighbor daw, just press Alt L.
Alt S, no? Hold yung Alt, then press yung S. Then, next tools is Control Z to undo and Control Y to redo. So, kanina, di ba may nakita kayo, nag-label ako, pero wala siya dyan. Binura ko na siya. Pwede ko siyang ibalik using, yan, undo. Undo tools. Hold ko yung control, then say. Ayan, di ba? Bumalik siya. Then, mali pala yan. Gusto ko ulit burahin. Nang hindi ako gumagamit ng delete tools, just press Control Y. Control. Op. Ulit. Control Z to undo. Control Y to redo. Ayan. Diba? Wala akong sinelect dyan. Just sa keyboard lang, Control Z, then Control Y. Ayan. So, yun yung ating navigation tools. No? Ayan siya. So, proceed tayo sa ating next. Up. Up. Nyari. Okay, proceed tayo sa ating drawing tools na. Okay. So, nga pala, ito pa yung topology check natin. Hindi siya nawawala, no? Kasi, kahit gawin nyo na siya, kahit na-fix nyo na siya, hindi pa rin nawawala yung orange na line, then itong comments, topology. Kung gusto nyo siyang mawala, press nyo lang ulit yung Control T kapag ayos nyo na. Ayan, di ba? Na-delete ko naman siya, naayos na siya. So, pag Control T ko, yan, wala na yung error. So, ganun lang siya. Hindi siya automatic nawawala once na fix nyo na. So, need nyo pa rin mag-Control T. Okay. So, let's proceed sa ating drawing tools. First tools natin sa ating 2D tools is yung straight line. Anong tools yun? S. Select akong button. I-press ko yung S. Ayan, pansin nyo, lumipat siya. Ano nga ba ang ating S? Ayan. Ang S tool natin is ayan. Straight line siya. So, meron siyang ayan, free move siya. Kahit saan mo siya dalhin, pwede siyang mailagay. No? Oops. Invalid kasi sinelect ko. So, yung mga error na ganyan, ayan yung invalid geometry. Kapag ka naggaganyan-ganyan siya, nagkakatama-tama siya ng ganyan. So, mali yan. Then, delete ko lang. Yes. Gagawa ako ng box. Sample lang to na isa. Gawa ko ng box. Ayan. Okay. Diba? Pwede rin akong gumawa ng triangle. Ayan. Pwede rin akong gumawa ng bilog using ang ating S tool. Ganyan. Diba? Pero pansin nyo, hindi siya ganun kalinis. No? Dito naman papasok ang ating right angle tool. Ito yung usually lagi natin dapat gamitin, no? Kung yung bahay, usually naman kasi ang bahay natin is naka-right angle yan, di ba? Sample nitong mga bahay na to. Di ba? Naka-right angle siya. Kapag S ang ginamit ko, naka-straight line lang tayo, free line, or yung ating free line, ganyan siya. Select natin yung pinaka-corners to corners ng ating bahay. Yan, then, yan. Tapos, di pa yan nagko-close. I-click ko yung space bar. Space bar para ma-select ay mag-confirm yung ating label. Space bar, ayan. Diba? Pansin nyo, hindi maganda yung quality niya, no? Ayan. Kasi hindi siya naka-right angle. So, balik ko yung bahay natin. Wala naman sigurong gantong bahay, no?
yung sasadyain mong baliko. Kaya gumagamit tayo ng right angle tool dito sa mga gantong bahay. Using ang ating tools na F tool. F. First dot. Second dot dito sa ating straight na line yan. Then second, ayan o. Pansin nyo, once na nag-click ako ng second dot, hindi ko na siya ma-move kahit saan. Unlike sa S kanina, di ba? S, first dot, second dot, third dot. Oh. Kahit saan ko siya pwedeng dalhin. While sa F tool naman is ayan, right angle na talaga siya. So, kahit saan ako magpunta, naka-right angle lang siya. Hindi siya nadadala kung saan. Okay? So, try natin mag-label using ang ating F tool. Yan. Then, dito naman sa F tool, pansin nyo, hindi ako nagpo-point sa corners, kundi dito sa ating mga line niya. Ayan. Sa ating lines. Kasi nga, naka-right angle na siya, hindi siya susunod sa mouse ko. Then, pagdating dito, pwede tayo kasi pantay naman siya dyan. Ito yung ating isang technique para magpantay yung ating right angle. Ang ating hover technique. Sa ating first point niya, magse-select tayo dyan. Ise-select natin yung pinakaunang point. Ayan. Diba? Para magpantay yung ating last point. Diba? Magpapantay siya dito. Kukonek siya. So, magiging right angle pa rin siya. Ayan. Select dito. Select dito. Ayan. Hover. Select siya. Then, let's confirm. Hindi ko na kailangan nilock yan ha. Ang S, ang F, at ang G, hindi natin nilalak. After natin ng huling point natin, mag-click na tayo agad ng spacebar. Ayan. Diba? Naka-close na siya agad. Diba? Ito yung ating F tool. So, gawin din natin, dito naman, gawin natin yung ating S tool. Nina, try natin yung S tool. So, para makita nyo yung difference niya. Ito yung ating S tool, di ba? Corners to corners, medyo mahirap. Ayan. Ito ang ating S tool, while ito naman ang ating F tool. Diba? Ito, pansin nyo, perfectly yung right angle niya. While dito is, okay lang siya gamitin, pero hindi siya ganun ka pantay. So, hindi ganun kaganda yung quality niya. Next naman is ang ating arc tool. So, ang ating arc tool, gagamit tayo ng G. G yung ating shortcut key sa ating arc tool. Ano nga ba yon? Press natin yung G. Ayan siya, G. Ito yung F. Ito yung S. Then, ito naman yung G. First dot. Wala pa siya, di ba? First dot. Then, yung second dot natin is, ayan. Diba? Nagkakaroon na ng automatic na bilog. Ayan. So, ito yung ating arc tool. Pagka-click niyan, 1, 2 dot, yan, magkakaroon tayo ng arc. Dalawang dot, pwede tayong gumawa ng bilog. Spacebar. Dalawang magkatabing dot. Yan. Ang paggawa nito, ng arc no, select, first dot, second dot, ayan. Bilog lang siya. Pero hindi pa siya nag-i-stop. So, kung hanggang saan nyo yung gagawin yung label, doon kayo mag-i-stop, no? Halimbawa dito, select ko dyan. Magpo-point ako, hindi pa rin siya nakalock. Nag-point ako dito, pero hindi pa rin siya nakalock. Ayan, no? Just press spacebar ulit to confirm yung label natin. Ayan. So, see? Bumilog na siya. Okay? Ito yung ating mga drawing tools. No? Yan ang ating mga drawing tools. Then next, E. E tool, square tool. Ito naman yung pinakamadaling tool natin sa ating mga residential house.
Kasi usually, yung ating residential house is naka-square lang naman. So, malimbawa ito, may square pa ditong bahay. So, select ko lang ang E. Press ko lang yung E to square. Ayan, E. Ito siya. Parallel E. Unang dot, then second dot. Ayan. Pansin nyo? Square tool siya. So, automatic siyang may label na. Hindi nyo need i-click yung bawat corners niya kasi automatic na yung square niya. Unlike sa S, gamit yan ng S, kailangan mo ng 4 na tuldok sa magkabilang dulo. Mga dulos niya. While kapag gumamit ka naman ng F, ganun din. Gamit ka rin ng 4 na. Hover technique para maging right angle pa rin yung ating square. Ayan. Diba? Dito, naka-4 na tuldok pala ako. 1, 2, 3, 4. Then, space bar. Sa F, ganoon din pala. 1, 2, 3, hover, 4, space bar. While sa E tool naman, select, dalawang dot lang, then ayan na. Third dot. So, third click. Buo na ang ating square na tools. Square na label, Okay? So, bukod dyan, lipat tayo ng map, no? Try natin sa ating map now. Bago tayo mag-proceed sa ating next tools, lipat tayo ng map 30, 33. Ayan. Ayan. So, ito yung ating map 33. Ayan. Ang tools daw na to is to copy. So, pwede pala tayo mag-copy ng label. So, first, need muna natin mag-label dito sa ating first line. So, gagamit ako ng E. Para pantay siya. E, ganyan. Then, pwede akong gumamit ulit ng E sa next. E ulit, ganyan. Then, i-adjust ko yung line bababa. Then, E ulit. Di siya gano'n naka-add. E ulit dito naman sa next. Then, a-adjust ko lang din kasi hanggang dito pa siya. Yan. So, meron na tayong label na 3. But, pansin nyo, dito sa next na niya, mga katabing bahay, is pare-parehas lang din naman sila ng shape. Yan ang pagkakapwesto. So, pwede nating easiest way natin para hindi na tayo mag-drawing ng isa-isang square, pwede natin daw siyang i-copy. So, need lang natin i-select yung label. Ayan. Nag-select lang ako, highlight ko tong 3 para ma-select silang buo. Then, hold ko yung Control plus B. Hold, Control, then press yung B. Ayan. So, na-press ko na yung hold control, saka B. Then, ayan, nakita nyo naka-highlight pa rin siya. Huwag kayong makiklik kung saan. Habang naka-highlight siya, kailangan nyong i-select yung label, then hold nyo siya nang naka-select, saka nyo siya i-drag. Ayan, para lumabas siya. Ayan. Pansin nyo, may label ako dito, pero nakakopy ako ng label ulit dito. Ganun lang siya. Kasi once na sinelect nyo to, tapos nag-control B ka, tapos nag-select ka sa iba, ayan. Hindi mo siya na-drag agad, nagpapatong lang siya. Once na sinelect nyo, ayan, nasasama pa rin yung unang label niya. So, once na nag-control D kayo dyan, ayan, deadlock. Deadlock, then post shift overlap. Bakit? Kasi nga, nag-copy tayo dito. Pero hindi natin natanggal yung kinopy natin. Kaya ang ending, pumatong yung label natin.
So, naging doble siya. Kaya siya nagkakaroon ng deadlock. So, rest natin yan. Pag gantong pwede nyo siyang i-delete. Kung ayaw nyo naman, pwede nyo siyang i-select. Tapos hold nyo yung shift. Hold nyo yung shift button. Then, press nyo yung B. To merge. Then, try natin. Control T ulit. Okay, ayaw nyo gumalaw. Mali. Okay. Then, Control T. Okay. Ayaw niyang gumana dito, guys. Naghang. Ito yung problem kapag nag-topology check tayo ng madalas, no? Naghahang yung ating Ginger. So, sa offline maps lang naman to. Pero sa live task, hindi naman na siya ganito. Nag-do not responding na siya. So, wait lang guys. Balik tayo. We'll fix it. First lang, saglit. Close open ko lang ang ating close the program. Mas mag-reopen tayo later. Bago ko i-open, delete ko muna yung user. Delete ko din yung ating log files. Then, reopen tayong Ginger. Alt L. Okay. Okay. Import task ulit. Hanapin ang ating map 33. Ayan. Ito yung label natin kanina. Pwede itong i-delete. Delete na lang natin kasi baka not responding ulit si Ginger. Select ulit natin yung label. Need natin ulit mag-copy. Hold control, then B. Yan. Huwag magse-select kung saan. Habang naka-highlight, i-drag natin yung label. Then, habang naka-highlight ulit, control B. Yan. Select natin yung label. Habang wala kang pinipindot na iba dyan, pwede kang mag-control B na mag-control B, then drag yung label. Sa baba. Control B ulit. Drag baba. Kailangan mo mag-control B para mag-copy kasi isang copy lang ang nagagawa ni control B, no? Then, dito naman, sa part na to, pwede tayong gumamit ng F, ng E. But ako, I will use E para mas madali. So, dito, kailangan, hindi ka pwede gumamit ng E tapos gaganto mo ha, hindi siya nakaselect dito. Kaya ako gumagamit, kaya hanggang dito lang yung E ko kasi kailangan ko siyang i-snap properly. So, kailangan naka-snap siya properly dyan. Like ko dyan, saka ako dinadrag yung miss part niya sa baba. Ayan. So, ganun yung isang technique para makapag-copy tayo ng ating label. Ayan. Diba? I'm just using E-tool. Ating E-tool. Then, natapos ko siya ng ilang minutes lang. Diba? Okay, so proceed naman tayo sa ating repair tools. Change tayo ng map, import task. Punta tayo sa map. Map. Try natin map number 2. Ayan. So, sample lang to. First, ang ating straight line na repair daw. For example, may label tayo dito. Label E muna siya. Yan. Nilabel ni AI ng ganito yung ating ang ating houses. Ayan. Pero ayan, pansin nyo, meron tayong mga miss part here, here, here.
So, hindi ko na siya i-redraw. Hindi ko na siya gagamitan ng F para i-label, no? Hindi ko na siya i-redraw ng ganito, diba? Kasi it's a waste of time din naman, diba? Kung gagawin ko pa siyang ganon. So, halimbawa is nakaganto lang, nakabox lang ang label ng AI, then okay naman yung pagka-label niya. Ipipix na lang natin siya using ang ating repair tools. So, first, ito. Ang ating Z tools o ang ating repair straight line. So, ano nga ba yan? Pipress ko yung Z. Ito siya, Z. Then, magsaselect ako dito sa corners na to. Kasi ito yung ipipix natin, di ba? S-tool, S-tool. Yan. So, naka-preline pa rin to, di ba? Ayan, o. For example, naka-square tong ganyan. O, pwede ko pa siyang gawing ganyan. So, ito yung repair tool ng ating S-tool. No, kapag yung mga bahay is mga parang triangle, ito yung ating ginagamit, no? Ayan. Kunwari, ang bahay is nakaganyan. Ayan. Then, pansin nyo, saan na yun? Z-tool. Ayan. Hindi ako hindi ko siya iiwan ng ganito, no? Unlike sa pag nagdo-draw tayo, di ba? Hindi natin kailangan i-lock, no? Hindi natin siya kailangan i-lock sa label natin. Gumagamit tayo ng spacebar para mag-confirm na yung label natin. But kapag ginagamit natin yung ating repair tool, hindi pwede 'yon, no? Kailangan make sure na naka-lock properly yung ating ang ating repair tool kasi yun yung doon lang siya gumagana, no? Kapag ako nag-press ng spacebar dito, ayan, ganyan siya, 'di ba? Pero sa ibang label hindi siya gumagana, nawawala. So kailangan i-confirm natin 'yan. Ilalak pala, yan. Pansin nyo, ito. Once na tinutok ko siya dito, nagkakaroon ng, nag-highlight siya, ayan, nagka-color violet. Then, nakatutok pa lang yan, hindi ko pa siya sineselect. But once na sinelect ko yan, pansinin nyo itong line na ito, yung nakahati. Pag sinelect ko to, ayan, di ba? Automatic, nawawala siya. Automatic siyang nagma-merge, automatic siyang nare-repair. Try ulit natin dito. Dito, I'm using Z tool. But dito, sa kabila, I'm going to use X tool or ang ating repair right angle tool. Kung merong repair tool ang ating S, meron ding repair tool ang ating F. So, ano nga ba siya? I'm using X tool. Ayan. Ang X tool. So, katulad siya ng F tool, naka-right angle siya. So, pwede ko siyang dalhin everywhere but in right angle. Unlike sa S, kahit saan din siya. No? So, ito, naka-right angle, F tool. Then, same with this one. Kung paano natin ginawa, kailangan itutok natin siya sa part kung saan natin need i-repair. Ayan, tulad yan dyan. Then, nag-highlight ulit siya ng violet, meaning niya naka-snap properly ang ating gawa. Once na sinelect ko to dito, nawawala yung hati niya sa gitna. Diba? Nag-pipick siya automatic. Nang-merge. So, ayun ang ating repair tool sa Z and X. Meron din tayong repair tool sa arc tool, ha. Ayan, yung L. All arc. But dito sa kasi hindi updated yung Ginger natin. So, wala tayong, try ko lang, ha. Hindi yata gagana dito ang ating L tool. Press L. Wala, hindi siya gumagana. Pero sa live task, magagamit mo tong L tool. Ang shortcut key natin na L tool para sa repair ng arc natin, no? Ayan. Diyan nyo siya nagagamit.
Then next, hanap tayo ng ibang map ulit para naman sa ibang tools. Punta tayo sa map 30, map 3 muna, map 3. So, proceed tayo sa ating next na tool, ang ating merge and union. I'm using this map. Okay. So, first, mag-label muna ako ng square tool gamit ang ating e-tool. Ayan. Ayan. Then, ayan. Meron siyang cutting nitong part. So, gagamitin ko naman, dito ko na gagamitin ang ating repair tool na X. Ito ang X. Hanggang dito lang siya. Then, ito naman, naka-preline siya. So, gagamit tayo ng Z. Okay? Sa repair tool, pwede mong pagpalit-palitin itong tatlo. Yung Z, yung X, and yung L. Okay? So, from X tool, yung gamit ko yung repair right angle tool, nag-shift ako sa Z, yung using naman yung repair na straight line. Ayan. So, dito ko siya, select ko siya dito to confirm. Ayan, di ba? Nawala na yung extra label niya dito. Then next, ayan. Meron pa siyang mga mispart. So, dito sa mga mispart na yan, dahil right angle naman yan, pwede akong gumamit ng ating X tool, ganyan. So, maraming way pag-fix dito ha. Oh, I'm using X tool muna. X tool. Ganyan. Di ba? Yung isang way, tapusin ko lang to. Yan. Ito yung isang way ng pag-repair ng mga mispart na gantong right angle. Then next naman, yung isa pang way natin, using E-tool naman ulit. Yan. Then, gagamit ulit ako ng repair tool na X. Shift ako ng Z. Yan. Then, kukunin ko na tong mga mispart. Ang gagamitin ko naman is, kasi di ba sakto naman siya oh. Perfectly yung pagkapantay niya. So, I'm using E-tool. Papatong ko siya ng ganyan. E-tool. Again. Dito ulit. Ayan. Then, dito, gagamit na lang ako ng ating X tool. Then, ayan. After dyan, hindi pa yan tapos. Kasi mag-overlap yan kapag hinayaan natin ganyan yan. So, ang gagawin natin, select natin siya. Select all. Then, ito na yung gagamitin natin. Dito na papasok ang ating V tool. Yung repair tool natin na V. Ang V daw is to merge or union. So, check natin. Pag highlight ko ng buo, pipress ko yung V. Ayan. Diba? Nawala yung mga line niya. Meaning, na-merge siya. Na-merge siya or na-union siya. Ayan. So, ganun yung isang way sa pagkuha ng mga gantong part. Diba? Yung mga ganyang part. Isa pa, cut and split. Yung cut and split, next, lipat tayo sa ibang map. Map 36. Tama ba? Okay, map 36. Ayan, ito siya.
So, let's delete the label. Ayan. So, ito daw ang ating next tool is for cutting or split tool, sorry. So, ulit, gagawin ko, I'm using e-tool. My favorite e-tool. So, ko dyan. Then, select ko hanggang dito sa dulo niyan. Ayan. Bawasan natin to dito. Dagdagan. Ayan. Next is, ayan, may mga ground part siya. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko muna yung ibang ground part using ang ating repair tool na X. Dahil naka-right angle siya, gagamitin natin si X. Okay, so dito lang natin gagamitin si X. Hindi ko siya dinerecho kasi hanggang dito lang siya. So then, I'm using X para right angle. Then, select dito. Ayan. Diba? Nawala siya ng kusa. Then next, this one. Ito, hindi ko na siya gagamitan ng X tool. Bakit? Kasi may iwan tayo ditong part. So, ang gagawin na natin, magka-cut na tayo. Using daw ang ating T tool. T, press ko yung T. Ito yan, nalipat siya sa gunting. T. Ang T tool natin is para rin siyang pre-line. So, pwede mo siyang dalhin kahit saan. Sample, yung second dot, ayan. Diba? Para rin siyang T. Ay, TS. Then, kapag gagamit ka ng split tool, ayan, kailangan saktong-sakto siya sa line na. From line, yung point niya mula dito sa unang line na ikakat mo hanggang doon sa next line na ikakat mo. Or, lagpas doon sa next line na ikakat mo para mag-cut siya. Bawa yan. Ayan o. Diba? Naputol siya. Kasi kung hindi yan pantay, using T-tool ulit, tapos hindi ko siya na-snap properly. Ayan o. Hindi siya sagad. Then, nag-spacebar ako. Ayan. No picture splitted. Kasi hindi ko siya na-snap maigi. So, ganito yung e-tool, ay T-tool. Then, sa T-tool pala cutting, pwede tayo mag-cut continuously. Ito. Kakat ako dyan. Lagpas mo lang na ganyan. Okay? So, pwede nga rin dito. Next is dito. Ganyan. Then, nakati ako, space bar. Pagka ganyan, natapos mo na yung mga ikakat mo, press lang, space bar. Ayan. Ganyan siya. Lalabas. Diba? Naputol to, naputol. Putol to, naputol. Ayan. Diba? Like this one. And sa title pala, pwede kang mag-ship ng mga drawing tools dito ha. Merge natin. Bubuin ko ulit. Select ko lahat ng label. Then press ko yung B. Itong B to merge. Ayan, diba? Nag-merge siya. Then, gagamit tayo ng T-tool, pero gagamitan din natin siya ng right angle tool. Kasi naka-S-tool siya automatic, diba? So, kailangan natin mag-cut ng right angle pa din. No? Yan. Using right angle tool, F tool muna yan, no? Then, may nakita kayong green line. Kusa siya nagkakaroon ng green line. Ayan. Tapos nilagpas kong ganyan. Then, dito ako pupunta para makat din tong pangalawa. Then, next. Next ito. Then, ilalabas ko siya ng ganyan. Then, puputulin ko na rin tong part na to. Kasi right angle naman siya lahat. Right angle, ayan. Then, dito ding part. Okay na yan. Itong part, sa kabila. Ayan. Okay na yan. Then, pe-press ko. After, naka-E-tool siya kanina, naka-F-tool siya kanina, saka ako mag-shift ng T. Okay? Sa drawing tools, pwede tayong mag-shift ng mga tools. Okay?
Hindi lang tayo pwedeng mag-ship ng ibang tools dito sa ating repair tool na Z, X, and L. Okay? Sila-sila lang yung pwedeng mag-ship ng mga tools. Then, bakit natin hinuli yung cut? No? Nag-F tool tayo, tapos hinuli natin yung cut. Kasi yung pinaka-huling tools na pinindot mo, yun yung magko-confirm sa label. I mean, kunyari, nag-cut yan, then nag-spacebar ako. Ayan, di ba? Ang nag-reflect, hindi yung F, kundi yung T na huling clinic ko. Ayan, ayan, o, di ba? Nagkusa na siya. Tapos, meron pa tayong mga extra ground. So, gagamit lang din ako ulit dito ng X tool. Ayan, ng X. Ayan, nag-violet siya. Pag nakita nyo nag-violet, meaning nakasnap na. Ayan, di ba? Nawala na yung kanyang ground part. Then, dito rin, using X tool. Op. Then, itong part, meron pa siyang ground. Ito. Remove lang natin yung mga ground part. Yan, di ba? Wala na siyang ground, wala na siyang ground. Pero, ano, hindi pa to tapos. Bakit? Ayan, marami pa tayong hindi nakakat. Like this one. Kakat natin siya, diretso dito. Press ko T. Space bar. This one also. I think nakakat siya ng ganyan. T. Ito din. T. This one. Space bar. Ito din. Using F. F tool ulit kasi naka-right angle naman siya. Then, space bar. Then, mapansin nyo, itong part, may mga cutting pa siya dito, di ba? Ayan. Tingin ko, this one, hanggang dito lang sana siya. T. Ayan. Pero, hindi siya, magkakaroon tayo dito ng error, no? Ito din, cut ko. And this one also, cut natin yan. Tapusin ko lang yung mga pinagkakat ko. Ayan. So, I think okay na. Then, itong part, magkakaroon, pansin nyo, ayan o, meron tayong nag-iisang box dito na nakakulong. Magta-try ako mag-control T, topology check. Diba yung kanina? Topology check, this one, control T. Para makita kung may error ba itong map na nilabel natin. Let's control T. Oh, ayaw. Control T. Okay, ayaw niya gumana. Hold control. Ayun. Ayan. So, minsan sa offline map, hindi gumagana agad yung mga tools, no? So, ulit-ulit natin. Pero sa live test yan, okay na okay yung mga tools natin. Ayan. Sa topology, based sa topology check natin, meron daw tayong deadlock. Ano nga ba yung deadlock? Ayan. Meaning, ayan. Kung sa Tagalog, parang wala kang labasan. Corner ka. Na-corner ka sa isang sulok. Ayan. Itong part na to is nasa loob ng mga building na yan. Ayan. Ito, nakakat siya, pero itong mga to, nakakat din naman, pero hindi siya nag-error. Like nitong isa, nasa gitna siya, pero wala siyang error. Ito rin, nasa gitna, pero wala rin namang error. Diba? Bakit? Kasi lahat ng nasa corners na yan, ayan, meron silang matatawag na labasan. Ayan. Itong isa, dito may labasan. Ito, ito. Diba? Hindi mo matatawag na isang building yung isang property kung wala naman siyang labasan. So, paano mo masasabi kay system, kay Ginger, na itong bahay na to is part ng bahay na to, no? Dahil dalawa tayong
way dito na pwedeng gamitin. Pwede natin siyang i-merge. So, magiging isa siya, meaning, itong part na to is magkakaroon na siya ng labasan dahil itong part na to is connected na. Diba? Iisa na lang sila. Or kaya, pwede nyo siyang i-group. Select nyo yan, pwede nyo siyang i-group. Mamaya yung groupings, ituturo ko sa ating 3D tools, no? So, dito, yan. Group ko siya using number 4, group. No? Then, tatry ulit natin siyang i-topology check. Control T. So, ayan ulit. Nagkaroon ulit ng not responding si Ginger. Try to fix it. Ayan. Close the program, then reopen tayo. Oops, mali. Alt L. Press OK. Import task. Punta tayo ng map 36. So, ito na siya. Then, try natin ulit mag-Control T. Ayaw niya pa rin. So, not responding na ulit siya. Wait guys, try to fix it. Okay, so ayan. Nag-group natin. Hindi ko siya ma-control T kasi nagkakaroon siya ng error. Pero ganyan, once na nag-group niyo yan guys, yan. Meaning yan, parang sinabi niyo na kay system na itong bahay na to or property na to is connected na dito sa isang part. Bali, isa na siyang layer nitong part na to. No? So, iisang building na lang sila. Kaya, hindi na siya magkakaroon ng deadlock dyan sa part na yan. Okay. Okay. So, proceed tayo sa ating next tool. No? So, yun lang guys. No? Merge or group ang solusyon dito sa ating deadlock. Kapag ka nagkaroon ka ng error na deadlock, just merge it or group. Depende yan sa label mo ha or sa layout ng bahay. Next is delete. Ito naman may delete tayo dito. Halimbawa, meron tayong ground part dito. Sample lang, no? Wait. Fix natin ganyan. Halimbawa lang yan, ha? Ayan. Meron tayong ground part dito, no? Yan, meron tayong ground part. So, kailangan natin siyang i-delete. Just press B daw. B. Press B. Ayan, na-delete nga siya, no? So, halimbawa, meron dito tayong label. Magka-cut tayo. Sing ating T-tool. Cut. Using ating T-tool. Cut, cut. Spacebar. Ayan, diba? Nagkaroon siya ng hati-hating label. Pero, hindi natin ibuo. I-merge natin yan. Just select the label, then press B. Then, i-delete naman daw natin. Halimbawa, meron ditong part sa, gilid. Kapag nag-cut ka, halimbawa, may bilog dyan. Ayan. Hinati mo yan. Dito, hinati mo din. Then, itong part na to is ground. So, kailangan natin siyang i-delete. So, press lang natin yung B. Ayan. Halimbawa, dito rin may mga label sa ground. Ito, di ba? Road na yan.
road na yan, di ba? So, yan yung mga part na kailangan nating i-delete, di ba? Dito may ground. Oh. Kailangan lang natin silang i-select, delete, select, delete, select, delete. So, ganun lang yung ating repair tool, no? Ayan. So, okay na to. Let's end up here na sa ating 2D. Then next, sa isang video is pag-aaralan naman natin doon yung ating 3D multilayer, no? So, this one, yung pinag-aaralan natin dito is nasa 2D training pa lang tayo. Navigations and 2D training pa lang siya. Okay. Ito na ulit yung ating tools. Then later on, sa next video, gawin naman natin yung ating drawing tools for 3D. Okay. So, thank you guys. Hope na may natutunan kayo. And good luck. Bye.